Magandang hapon. Happy Sunday po sa ating lahat. Maulan at mahangin na hapon dito sa amin ngayon. Maghapon, kahapon pa na ganito maulan. Kukunin ko lang yung itinago ko o di kaya yung pinahinog ko na saba. Kasi hindi. Ano ba ngayon? Linggo. Saturday, Friday. 5 araw, apat na araw na yata ngayon simula nung nilagay ko sa silopin at sa sako. Hanggang ngayon hindi pa nahinog kaya kukunin ko na lang at ipapatong ko doon sa isang sako. Ipapatong ko doon sa sako-sako ng palay para uminit ba. Kasi nandito lang siya sa lapag sa semento. Mga nilabahan ko pa kahapon na hindi matuyo-tuyo. Ayun, oh. Ito. Ipasok ko na sa loob. Ayun, oh. Kada umaga kong pinipisil kung ito ay hinog na. Try kong tignan baka iba naman na ang kulay. Ay, hindi pa talaga. Yan. Pero habang pinipisil ko, parang, ayan oh, medyo lumalambot na siya. Baka bukas pwede na yan. Kasi, nagkuhan naman siya, nagpawis. Kaya, ipasok ko na lang sa loob. Medyo malamig kasi ang panahon ngayon, kaya medyo matagal bago mahinog. Ilagay ko na doon sa isang kwarto yung saging. At kunin ko na rin itong hinarvest naming avocado kahapon. At isasama ko na rin doon para mahinog na. Ilagay ko lang sa malaking langgana. Kasi na siguro dito. Ayun oh, umaalog na kasi ang mga ito. Kaya magulang na sila. Ayun oh, pakinggan nyo. Ayun oh, avocado. Umaalog na. Diba? Umaalog. Kapag ganitong umaalog na yung buto ng avocado sa loob, magulang na, pwede nang pitasin at ipahinog. Yan, kasya naman. Ilagay ko na doon sa pinaglagyan ko ng saging at nang mahinog na. Yan. Ang bunga ng aming avocado na hinarvest kahapon. Marami pang natira doon, hindi lang namin kinuha lahat. Oops, yeah. Ay, naku, ang bigat. Tika, ayusin ko lang. Dahil bakante na ito, ang laman kasi nito ay darak yung pinapakain ko sa mga pato. At hindi naman siguro. Pero parang mabigat siya, kaya isa-isa ko na lang ilagay dito sa gilid ito. Baka mahinog itong saging masira pa sa bigat ng avocado. Diyan na lang sa gilid. Mabilis lang naman itong mabilis lang naman itong mahinog kasi magulang na nga sila. Ayan, umaalog. Umaalog yung buto. Yan. At ilagay ko na yung takip. Yan. Simula ngayon pagkatapos ng 3 araw, yan, may makakain ng avocado at saka saging. Sakto, alas 3 na ng hapon at saka maulan. Maaga pa para magpakain ng mga anak ng pato at manok. Kaya ang gagahin ko ako ay, alam niyo na, kape is life. Magtimpla lang ako ng kape ko dito. Kaunti lang yung ilalagay kong asukal. Ganyan.
At saka black coffee. Siyempre, lalagyan ito ng tubig. Konti na naman ang laman. Kaya mamaya kapag nagluto ng sinaing ay kailangan magpakulo na naman ng tubig. Kahapon pa yung mainit na tubig na yan. Nung nagsaing ako kahapon. At kinape namin kaninang umaga. At saka ngayon magkakape na naman ako. Mainit. Ako pa naman yung tipo ng taong nagkakape na kalahating mainit, kalahating malamig. Para kapag kaping-kape ka na, diretso inom na lang lagok ba. Mainit. At kailangan ko itong lagyan ng malamig na tubig. Kape. Maliwanag na makulimlim. At naambon, may kaunting hangin. Update pala dito sa aming harapan at saka yung tinatambakan namin. Tapos na pala nilang naikalat lahat kaya ayan, wala nang nabubunton dyan sa harap. At tapos na rin yung pabakod. Nakalabel na yan. Itutuloy nila bukas, Monday, kung hindi malakas yung ulan. Ayan. Kaya nilagyan na nila ng ganyan, oh. Ayan, oh, yung, nakikita nyo yung puting lubid, nylon, hanggang doon. Itinali nila doon sa poste. Basta yung puti na ganyan, oh, tali. Ayun pa sa isa. Para makita nila yung kapal ng kanilang tatambakan para hindi na lang sila tambak ng tambak. Yan. Mga sinyal nila, nilagyan nila ng bakal at saka yun, plastic. At doon sa harapan, yung mga, ayun, oh, nakatayong ugat doon. Tinatanggal ko yun kanina nung tumigil yung ulan, pero tinigil ko na rin kasi maulan na. At ayun, naiwan ko pa yung itak doon. Kukunin ko yun. Dito, konti na lang. Kaya nila inuna dito kasi ililipat nila dito yung ayun, oh, yung graba at saka yung mga buhangin. Para itong natirang panambak ay itatambak nila doon sa pagtatanggalan ng graba at saka yung buhangin. Dito naman sa likod ay tapos na sila. Naglagay sila ng ganyan harang kasi hanggang dyan yung boundary ng masisimentuhan. Masisimentuhan ito kasi para bibiladan ba ng palay. Ayan, oh, yung ganyan, oh. Yan, lubid. Kunin ko lang yung itak doon. Hindi na siguro ako muna makakagawa dyan kasi naambon. Sana mabuhay itong inilipat kong dragon fruit dito. Kasi nga doon sa harapan natanggal yung pinagtaniman kong kahoy. Kaya dyan ko na lang nilipat. Nung una kong itong itanim, ito lang. Hanggang doon sa babain lang. Ngayon, ayan, oh, nagkaroon siya ng ganyan, mga sanga-sanga. Ayan. Nilagay ko na dyan para kapag pwedeng ilipat doon sa harapan, ay tatanggalin na lang dyan sa may timba or ganyan na lang. Doon nakatayo yung kahoy na wala nang dahon, doon ko itinanim. Hindi ko pa nasimulang bungkalin yung pinagputulan, nandoon. Hi, salamat, nakapagluto na rin ang person. Ayan, kakain na lang mamaya. 6:05 na lang gabi. Ayan. Nakapagluto na ako bago tuluyang bumuhos na naman yung ulan. Kaunting baga na lang yung natira doon sa aming kalangdi kahoy. Diyan muna yung aking mga niluto. Pinapainit pa para mamaya medyo mainit pa kapag kumain na kami. Yan.
ang maliliit na pinya pero matamis. Pang 3, 4 na bungahan kasi yan kaya maliliit na ang bunga. Simula nung tinanim. Yan.